Mga kapuso, mag-ingat po lagi lalo na sa mga magiinuman by the beach. Kabi-kabilang insidente po ng muntik ng pagkalunod ang naitala nitong Semana Santa dahil sa pagsiswimming ng lasing. Nakatutok si Bernadette Reyes. Malalaking alon ang humampas sa mga tauhan ng Coast Guard sa Apari, Cagayan nitong Biyernes Santo. Pilit nilang sinagip ang 41 taong gulang na lalaki na naligo sa dagat ng lasing. Matagumpay ang rescue operation at ligtas silang naiaho ng lalaki. Isinugod siya sa Apari Provincial Hospital. Pero itinurn over din kalaunan sa Apari Municipal Police Station dahil sa paglabag sa ipinatutupad na liquor ban. Sa bayan ng Claveria, muntik na ring lamunin ng dagat ang isang lalaki. Mabilis siyang nasagip ng Coast Guard at ilang MDRMO volunteers at mga tauhan ng Maritime Command. Nakainom rin umano ang 38 taong gulang na biktima. Naligo siya sa dagat pero hindi na niya kinaya ang malalakas na alon. Ligtas na siya at dinala sa Rural Health Unit ng Claveria. Sa Lucena City, Quezon, malapit sa breakwater area ng Philippine Ports Authority, natagpuan ng isang lalaki. Mag-isa raw itong naliligo sa dagat ng lasing. Nasagip na siya ng Coast Guard. Ayon sa biktima, galing pa siyang Sorsogon at naglakad lang para makarating sa Palawan. Pero naudot ang biyahe niya matapos na mawala ang kanyang pitaka. Nakikipag-ugnayan na ang mga otoridad sa LDRMO ng Taytay, Palawan para matulungan ang lalaki na makauwi. Sa Malita, Davao Occidental, nasagip din mula sa pagkakalunod ang isang lalaki. Ayon sa Coast Guard, nakainom umano ang lalaki nang lumangoy siya sa dagat. Wala naman siyang tinamong sugat sa katawan. Sinusubukan pa namin siyang makuhanan ng pahayag. Sa Batangas naman, 5 mangingisda ang nasagip. Base sa investigasyon, galing Batangas City at papuntang Isla Verde ang mga biktima para mangisda. Pero bigla silang sinalubong ng malakas na alon. Nasira ang kanilang bangka nang pasukin ng tubig ang makina nito. Nasagip sila matapos na may dumaan na isang pampasaherong bangka. Maayos na ang kanilang kalagayan. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Kabi-kabilang sunog sa bundok ang sumiklab ngayong Semana Santa. Sa Bacon, Benguet, nagliwanag ang bahagi ng Mount Cabunyan dahil sa grass fire nitong Huwebes Santo. Walang nasaktan sa 18 turista na nasa bundok na mangyari ang sunog. Sa paunang investigasyon, sumiklab ang sunog sa gitna ng mainit na panahon. Sinuspindi muna ng LGU ang hiking at trekking sa bundok. Sa Batangas naman, kita mula sa malayo ang paglagablab ng wildfire sa Mount Lamesang Bato. Umabot ito sa unang alarma, tumagal ng 6 na oras bago na apula. Wala namang nasaktan sa sunog. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy at lawak ng pinsala sa sunog na sumiklab kahapon. Sa kabila ng upcoming projects ng ating mga Kapuso Stars na isisingit pa nila ang kailang hobbies at routine to stay fit. Narito ang aking chika. Ready na ba ang inyong beach buds? Ang ilang Kapuso Stars ibinahagi ang kanilang secrets to being fit sa kabila ng busy work schedules. Si Asia's multimedia star Alden Richards, goal i-level up ang kanyang triathlete journey matapos sumali sa isang triathlon sa Davao City kamakailan. Sobrang grateful ako doon sa opportunity to be able to race. It was a dream come true for me. Definitely, tutuloy-tuloy ko yan. Si Hot Maria Clara Sanya Lopez, mas enjoy raw ang cardio workout. Mas nag-work sa akin yung cardio now is walk. So, 3 minutes ng walk, 3 minutes ng jog or run. Ang ex-PBB collab housemate na si Vince Maristella, plano raw ituloy ang kanyang training para sa isang international fitness competition. Nag-enjoy talaga ako sa race and natetest talaga yung capabilities ko, yung potential ko. Nakikita ko yung sarili ko na mag-race parate. Madami siyang benefits to our work kasi pag mas active ka, mas nakakagalaw ka sa taping. Mas libre yung katawan mo.
Milyon-milyong deboto ang muling nakiisa sa kanilang taunang panata ngayong Semana Santa, ang pag-aalay lakad patungong Antipolo. Pero ano nga ba ang kasaysayan ng panatang ito? Kuya Kim, ano na? Sa linggong ito, tinatayang mahigit 6 na milyong deboto ang naglakad ng kilo-kilometro patungo sa katedral ng Antipolo. Panata nila ito ngayong Semana Santa. Nasubukan niyo na rin bang mag-alay lakad? Isa sa mga walang pagod na nakikilahok sa tradisyong ito tuwing mahal na araw. Ang 73 taong gulang na doktor na si Doc Lydia. Start ako since 2002. Naglalakad ako tuwing alay lakad, Bibi Santo. Yearly yan. Ang number 1 kong hinihiling palagi, yung good health. Ngayong taon na hinihiling ko kay Lord na tulungan yung anak kong pumasa sa physician's board exam. Ang paglalakbay ni Doc Lydia patungong Antipolo Cathedral nagsisimula sa kanilang tahanan sa Katarungan Village. Paakyat doon hanggang Antipolo Cathedral, mga almost 12 kilometers yan. Anong bata-bata pa ako, mga 3 hours, kaya na. Ngayon, umaabot na almost 4 hours. Hinay-hinay na lang. Yung paakyat ang mahirap. Talagang hingal na hingal ako. Exercise talaga yun. Pero kinakamangha ng doktora, sa kabila ng kilo-kilometrong nilalakad niya kada taon, hindi raw ito iniinda na kanyang katawan. Usually, yung iba, maglaro lang ng 1 oras. Masakit na yung mga katawan. Pero yan na ginagawa ko, wala. Pagising sa umaga, as in, wala lang. Kaya thank you, Lord. Wala sa edad June. Alam niyo ba na ang mahabang paglalakad ng mga deboto gaya ni Doc Lydia patungong Antipolo, may mahaba ring kasaysayan? Kuya Kim, ano na? Nagsakupin tayo ng Hapon noong 1940s. Ginawang garrison ng mga mananakop ang bayan ng Antipolo para makaiwas sa gulo. Tinakas ng mga deboto yung mahal na birhen ng Antipolo. Hindi agad nila dinala sa Maynila, sa Angono muna, sa isang bahagi rin ng Rizal, tapos Santolan. May mga 500 tao din nakasama sa paglipat sa kanya mula sa bulubundukin ng Rizal patungo sa Quiapo. Tumira muna sa bahay ng mga Ocampo sa Quiapo bago formal na nilipat siya sa Quiapo Church. Tapos doon muna siya sa panahon ng gera. October 15, 1945, nung opisyal na nilakbay o inahon mula sa Quiapo patungo sa Antipolo. Bilang paggunita sa ligtas na pagbabalik ng mahal na birhen, naging panata ng mga deboto ang maglakad mula Quiapo hanggang Antipolo. Dito nagmula ang nakagista nating alay lakad na nilalahukan pa rin hanggang ngayon ng milyon-milyong mananampalataya. Ngayong Semana Santa, naway mahanap ng bawat isa ang tunay na diwa ng sakripisyo at pananampalataya. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.